Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Deuteronomy 10 verse 12. Praise the Lord. And now, Israel, what does the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Hallelujah. Pasalamat po tayo sa ating buhay na Diyos dahil unang-una tayo po ay na-reconciled sa Diyos. Ikalawa, we were strangers and pilgrims of the Commonwealth of Israel. Ngayon ay naging kabahagi tayo nila. Ibig sabihin niyan, Israel, nag-start ito sa buhay ni Abraham because Abraham, Isaac, Jacob, which is Israel. Kung ano yung pangako ng Diyos, blessing ng Diyos kay Abraham, both temporal and eternal, ay naging kabahagi tayo ngayon sa buhay po natin. Ngayon, ang gusto ng ating Panginoong Diyos dahil tayo ay naibalik na sa Kanya, ito yung na-require sa atin. And now, Israel, what that the Lord, that God require of thee, but to fear the Lord thy God. Dahil sa walang takot sa Diyos na ginawa ni Lucifer, siya po ay nagkasala. Dahil sa walang takot sa Diyos sa ginawa ni Adam at ni Eva, sila ay nagkasala. Ayaw ng Diyos na maulit sa ating buhay ang mga karanasan ng mga tao, anghel man, na napahamak dahil wala silang takot sa Panginoong Diyos. Pag wala kang takot sa Panginoong Diyos, wala kang pananampalataya sa Kanya. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, wala kang connection sa Diyos. Hindi ka nagpapasakop, hindi ka nagpapailalim. So anong mangyayari? Para kang sanga na nahiwalay sa puno na matutuyo at ito ay igagatong. Yan ang mangyayari sa sino mang nilalang ng Diyos, anghel man o tao man katulad sa atin, na ayaw manatili na nakadikit sa puno na walang iba ang Diyos. Wala talaga siyang magagawa. Kaya ngayon tayo na naibalik na sa Diyos. Na-reconciled na tayo sa Diyos. So yung takot sa Diyos, yun ang una na ni-require ng Diyos sa buhay natin. To walk in all His ways. Lumakad tayo sa lahat ng Kanyang mga pamamaraan. Ibig sabihin yan, huwag kang gumawa sa sarili mong daan. Huwag kang gumawa sa sarili mong katuwiran. Huwag kang gumawa sa sarili mong pamamaraan. Ang gawin natin ang lahat ng Kanyang mga ways na itinuro niya sa atin sa nakasulat sa banal na salita ng Diyos. And to love Him, kahit hindi natin siya nakikita, but we keep His commandments. And to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Bakit kinakailangan with all thy heart, with all thy soul? Para hindi na makasingit ang kaaway ng Diyos sa atin. Para wala ng lugar ang kaaway ng Diyos sa buhay natin. Malayo ang ating kapahamakan, malayo tayo sa tentasyon, malayo tayo sa mga kamalian, malayo tayo sa karumihan, malayo tayo sa kasalanan, malapit tayo sa pagpapala ng Diyos, malapit tayo sa kaligtasan, at nariyan tayo mismo sa kamay ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord! So yung aming naging visitation sa Davao Oriental, by the grace of God, by the help of God, ito po ay naging mabunga, ito po ay naging matagumpay. Kahit mahirap ang panahon, ulan ng ulan, mabuti na lang binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makagamit kahit pa man ng sasakyan na 4x4, napaka-importante ang 4x4 doon na sasakyan. Narating po namin yung mga mahihirap na mga churches natin like Madsayap and Kanggusan. Maliban lang yung dahikan dahil ultimo yung Saddam na truck
ayaw nang makadaan. So, lalo't na yung Delica, mas maliit siya. Pero nakarating pa rin kami sa Dahican. So, lahat ng Davao Oriental na bisitahan na po namin at ang binigay ng Diyos sa kanila na instruction, ito, na yung pamamaraan ng Diyos ang gagawin natin, hindi yung ating sariling pamamaraan. Ayaw ng Diyos yung maging mga religious tayo na mga Ayaw ng Diyos maging hipokrito tayo. Religious tapos hypocrite. Kaya anong sinabi dyan? Basahin natin. Matthew 5:20. Praise the Lord. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Yan. Meron ding righteousness ang mga Pharisees. Meron ding righteousness ang mga Sadducees, ang mga scribes. Meron din silang righteousness. But it is not according to God's righteousness. It is not according to the righteousness what is being written in the Holy Scripture. Meron man silang scripture, meron man silang banal na salita, pero hindi sila sumusunod according unto it, but they make their own way. Kaya nga sinabi ni Paul, they do not submit in God's righteousness, but they establish their own righteousness. Alam niyo, may share sa akin yung ating kapatid doon sa Madsayap. Meron tayong kapatid doon, yung kanilang president nila doon. Nag-fellowship kami. Sabi niya, Pastor Chit, narinig ko doon sa barangay. Kasi meron kaming meeting. May 3 mga pastors na nag-uusap-usap. Mga pastors nag-uusap-usap. Alam mo yung pinag-uusapan nila? Holy place. Anong narinig mo? Sabi niya, bakit itong holy place? Yung mga pastor nila, pinagbawalan magnegosyo. Pinagbawalan magtrabaho. Pero nakita natin sa kanila, nakasurvive sila. Tayo, sa atin, puro tayo may negosyo, puro tayo may trabaho. Pero bakit sila wala namang trabaho, pero nakasurvive sila? Nandyan talaga yung totoo, ang katotohanan makita sa kanila. Siyempre, mga pastors yan nagbabasa din yan ng Biblia Alam nila kung ano yung nasuway, alam nila ano yung nasunod na batas ng Diyos. Yun yung binigay ko doon sa kanila, yung Israel and Aaron. Israel, the congregation, merong inheritance. Dito naman kay Aaron, full-timer sila, wala silang inheritance sa material. Ang kanilang inheritance, yung tithes ng children of Israel. And God will bless the house of Aaron. God also will bless the house of Israel. Lahat tayo ibibless ng Diyos. Huwag tayong gumawa ng our own way. Kaya sabi ko sa kanila, huwag niyong hati-hatiin yung tithes ninyo. Baka sabihin niyo, hatiin ko itong tithes, ito kay pastor, ito para pagkain, support, ito para sa tulong sa simbahan. Lahat yun galing sa tithes. Gidivide ng 4. 1/4 sa pastor. Yung ikalawa naman sa amutan. 3 sa pagkain. 4, love kung saan. O happy sharing. Hindi pwede yun. Ang sinabi sa Bible, bring all your tithes into my storehouse. Siya yung unahin nyo. Pagtanggap nyo ng blessing, buo ibigay nyo sa Diyos. At ang Diyos nagbigay sa mga Levites. At ang pangako ng Diyos sa inyo, bubuksan niya ang langit. Paano yan kung marami kaming utang? Kung magbibigay kami ng isaktong tithes, kulang pa ang aming pera. Marami pa kaming aasikasuhin sa aming pamilya. Kulang kami kung magbibigay kami ng buong tithes. Yan man talaga ang papasok sa isip. Hayaan mo ang Diyos gagawin ang kanyang pangako. Hayaan mo ang Diyos mamoblema paano mabayaran yung utang mo. Hayaan mo ang Diyos paano mag-provide sa lahat ng pangangailangan ng buong pamilya mo.
That is the problem of God. That is not business. Hindi mo yan business. Kasi ang pangako ng Diyos, dalhin niyo buo, bubuksan ko ang bintana sa langit, ibubuhos ko ang blessing at wala ng kalalagyan ng pagkakasyahan nito. Hindi ka magkakautang uli. Hindi ka magkukulang uli. Sobra-sobra ang blessing na ibibigay ng Diyos sa iyo. Let God do His own promise. Do not make your own way. Huwag kang gumawa ng sarili mong paraan. Anong challenge ng Diyos? Try me now. Liwanag yan. Subukan nyo ako ngayon. Ayaw ng Diyos bukas pa. Ayaw ng Diyos na sabihin ng mga membro, tsaka na pastor, pag wala na akong utang, buuin ko na. Tsaka na pastor, kung tapos na yung mga anak ko mag-aaral, buuhin ko na. Tsaka na pastor, tsaka ko na buuhin. Ang sabi ng Diyos, try me now. Bakit? Gusto ng Diyos, i-bless ka rin now. Praise the Lord. Ayaw ng Diyos na puro ka lang next time. Eh di yung pagbukas ng Diyos sa bintana sa langit, next time na rin. Puno ka rin sa problema. Pag sunod naman, problema ka pa rin. Sunod, kulang pa rin. Sunod. Eh wala, hindi bubukas yung bintana sa langit eh. Ang sabi ng Diyos, try me now. Ngayon na, mga anak ko. Ngayon ko bubuksan ang bintana sa langit. Praise the Lord. So, salamat ako kay Lord Jesus. This is how God will bless us. Alam mo, naghanap kami ng lupa sa Mati. Nakakita kami ng 200 square meter. Yan yung pinaka-list na dapat nating, pinakamaliit lang yan. 200 square meter. 100 meter is not enough. 200 meter, square meter, tama-tama lang yan. Kaso, gusto ng may-ari, spot cash. At ang Mati City, ang kanilang presyo doon is 1,000 per square meter. So magkano? Ang 200 square meter, 200,000 pesos. At they do not accept down payment, they do not accept term, but only spot cash. Kaya habang tumatakbo kami, sabi ko, Pastor Julie, Pastor Dudong, subukan yung humanap doon sa buso. Yung buso ba? Medyo malayo-layo na siya sa Mati, pero highway. Hanap tayo ng mura doon, tapos malaki ang mabili natin. Kaysa medyo malapit-lapit tayo sa city, mahal na mahal, maliit yung maano natin. Bahala na medyo. Parang ganyan ba? Davao, center of Davao, San Pedro, di ba? 12 kilometers bago dito. Ay, hindi 12 kilometers, Matina yung 12 kilometers. Kahit ilang kilometer basta along the highway siya. May kurente lahat, bahala, malayo-layo, basta mura. Praise the Lord. Kasi yung budget natin limited. Kaya, kung magsunod tayong lahat tayo, maraming sobra sa blessing natin kasi yun ang pangako ng Diyos. Marami tayong mailagay sa happy sharing. Makabili tayo ng lupa, meron pa tayong itayo na simbahan. Kung meron mang mga request ang mga churches natin, hindi tayo maubusan ng mga budget para i-support sa kanila ng support. Kasi nag-a-accumulate yung happy sharing project dahil sa sobrang blessing sa bawat isa sa mga anak ng Diyos, meron tayong paglalagyan. Praise the Lord. Kaya, walk in all His ways. Lumakad tayo sa lahat ng kanyang ways, hindi ating sariling ways. Kaya pinagalitan ng Diyos yung mga Parisiyo. At sinabihan ng Diyos ni Jesus Christ yung mga disciples niya, maliban ang inyong katuwiran, hihigit sa katuwiran ng mga Parisiyo at mga eskriba, hindi kayo makapasok sa langit. Kasi may mga katuwiran din sila, pero hindi nga ayon, hindi all the ways of God ang kinikip nila. Ang own ways nila. Kayo, hindi pwede. You have to walk in all His ways. So anong sabi ni Jesus? Basahin natin Matthew 5:20.
Tapos na. So, except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise case enter into the kingdom of heaven. Sino ang mga Pharisees? Sino ang mga skriba? Basahin natin. Ano ang kanilang karakter? Matthew 23:2 hanggang 5. Praise the Lord. Saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for it to be seen of men. They make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments. Yan. Galit na galit ang Diyos sa mga Pharisees at saka sa mga scribes na yan. They sit on the seat of Moses, teaching the law of God, but they themselves are disobedient. They bid you to keep the law of God, but they themselves, they say, but they do not. So, wala sa aplikasyon, wala sa gawa. Kumbaga pa, they are reprobate. Hindi maasahan sa mabubuting gawa. Basa pa, Matthew 23, verse 23 hanggang 28. Praise the Lord. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These ought ye to have done, and not to leave the other undone. Ye blind guides, which strain at a knot and swallow a camel. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Yan. Sino pa pala at ano pa pala ang maglilinis sa atin? Di ba salita ng Diyos? Ano pala ang meron sa salita ng Diyos? Matalas. Yun yung magpuputol sa lahat ng ating ungodliness, worldliness, lahat ng uncleanness sa buhay natin. Ang sabi dyan, maganda lang yung labas ninyo, pero yung loob ninyo, parang panchon, maputi ang labas, sa loob, babaho. Mahilig kayong magdamit ng mahahaba ang manggas at lumalakad kayo sa market to be greeted by public people. Sabihin nila, Father, yung mga ganun. Mahilig ba magpa-greet sa mga tao na mahaba yung manggas at kung pag maglakad, akala mo hindi makabasag ng baso. Pero yung loob pala, sobrang rumi. Nandyan yung drunkenness. Nandyan yung lasciviousness. Nandyan yung deceitfulness. Nandyan yung immorality. Nandyan na lahat ng mga karumihan. Linisin nyo muna ang loob para yung labas magmumukhang malinis. Kaya ganun po, ayaw ng Diyos yung panglabas lang, pakitang tao lang. Pero in reality, yung buhay mo, hindi mo sinusunod yung perfect law of God. Pag sinunod mo yung banal na salita ng Diyos na naglilinis sa atin, meaning to say, malinis ka. Praise the Lord. So it is a matter of fear of God, obedience, submitting yourself in His own God's righteousness. Walk in all His ways, fear the Lord, love the Lord. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos.
Yun ang gusto niya sa buhay natin. May nag-chat sa akin madaling araw when I was in San Ignacio. That was Saturday. After the 2 o'clock prayer, I was able to glance the message. Naghahanap siya sa akin, Pastor, asa naman ka? Naanapod ko'y napalit nga lote. Ako napod pa ampuan nimo. Saan po kayo, Pastor Chit? Meron naman akong lote na nabili. Ipa-bless ko naman sa iyo. Naalala niyo yung nakabili ng Fortuner na buy and sell na business ni Brother Pubs? Pulis ang nakabili, ang asawa, nagbibili ng mga lupa sa Davao City para i-roll out niya, maging affordable sa mga pobre. Yun ang trabaho niya. For the first time, she asked me to pray, to bless yung area niya dyan, banda sa, malapit dyan sa Kalinan, Tugbok. After the prayer, na sold out lahat. Nagtaka siya, Pastor, halin na tanan. Ngayon, nag-ask na naman siya ng favor. Sabi ko, Sister, nandito ako sa Davao Oriental. Pagbalik ko ng Davao, isi-serve ko yung request mo. Hindi natin yan membro. Hindi natin yan membro. But wag tayong pumili ng tao na serbisyuhan natin. Praise the Lord! Because salvation is for everybody. For all. Tapos meron siyang gi-share sa akin, Pastor Chit. Giimbita ko og duha ka pastor. Diha sa Davao, diha sa Huna. Nya ako naga-live ko sa imuha. Wala lang ko naga-comment, sikreto lang ko nagatanaw, naga-like lang daw ang ginagawa niya. Lahi man ang akong bation. Ikumpara dito sa nag-imbita na ako. Ang akong dugha na ako'y gibati. Samtang maminaw ko sa pulong sa Diyos. Ang akong lugar na asa mandug. Gusto ko mo simba din ha, pero layo kayo ang inyong lugar. Wala ba mo'y buhangin nga branch? Wala ba mo'y buhangin nga simbahan? Pero pag natandog nga akong kasing-kasing, tapos siya na naghatag sa ako, siya yung nagbigay sa akin ng ideya, pwede ba tayo mag-arkila para gawan ng simbahan? Sabi ko, sige, God's will, i-pray natin yan. Kasi ang membro namin dyan, merong tigato, sina Brad Joshua, meron tayong Deka, meron din tayong Mandog, yung naputol pumunta dito sa layo nga yung si Sister Baby, husband ng uncle namin, ni Sister Joy, si Uncle Dudo. Pamilya na yung pupunta dito sa sobrang layo nga Pwede tayo maglagay dyan ng satellite church. Praise the Lord! Pwede tayo maglagay ng satellite church dyan. Pwede nating assign ito si Pastor Brother RJ para mag-handle doon. Para Wednesday, Friday, Sunday, may service doon. Yung malapit doon, doon na. Ngayon, first Sunday of the week, Holy Communion, lahat magpunta dito. Hanggang marami pa silang mawin doon, madagdagan na madagdagan. Praise the Lord! Bakit? Ano pala ang purpose natin? To preserve. Tingnan mo yung natin dito. Presence. Yung present ngayon. Wala dito ang taga-tigato. Wala dito ang taga-mandog. Wala dito ang taga-deka kabantian kasi malayo na sila. Kung meron tayo doon, ngayon nagsisimba din sila kasama natin. Meron pa silang madala. Praise the Lord. So makater pa natin. Sabi ko, Lord, kung ang binigay mo sa amin is to preserve, gagawin namin anong gusto mo, Lord Jesus. Gagawin namin anong gusto mo. Si Brother Dongdong Butwasan, grabing panindigan yan. Sabi nga ni si Ma'am Nelly, yung teacher natin na membro doon, kapatid ni Brother Silio, nag-testimony siya. Sabi daw talaga ni Brother Dongdong, di naku ninyo maibot, diredyog ko. Hindi lang tayo mag-mention ng church. Diredyog ko. The other Sunday pumunta dito. Nagpaalam na raw siya doon sa kabila. Sinauli na niya ang lahat na hiniram niya doon. Kasi nag-decide na siya dito sa atin.
Praise the Lord. I never asked that. Di ko yan hiningi sa kanya. Siya mismo ang nag-decide. Kung meron tayong satellite church doon, madali sa kanilang pamilya makarating din doon kasi dyan sila na area. Sabi ko, Lord Jesus, salamat po. You are giving us the appropriate way in order to preserve more souls para marami pang ma-preserve na mga kaluluwa by the grace of God. Praise the Lord. I-pray natin yan. Yun, yung taga-mandog na yan ang nagbigay sa akin ng suggestion. And let us hear suggestion. Let us listen suggestions. Yay, ginamit lang yan ng Panginoong Diyos. Tingnan mo yung madsayap na binisitahan ni Pastor. Dahil sa layo ng mga taga-Pingas or Dahican, nalagyan ng simbahan, di na preserve sila. Nung magbisita namin doon, ang dami na kaya nila. Praise the Lord. Ang dami na kayang mga baguhan na hindi ko na na-met before. Ngayon, baguhan, maraming baguhan. Pagkatapos, may mga miyembro tayo sa Kanggusan, nagsisimba sa madsayap. Hindi makakasimba-simba dahil ang layo. Tatawid ka pa ng ilog, gaganon ka pa. Nalagyan ang Kanggusan congregation. Yung visitation namin sa Kanggusan, dami na kaya nila. Kaya magtatayo na sila ng malaking simbahan. Mas malaki pa sa madsayap, tatayo nila doon. Rumami na sila. Praise the Lord. Tapos unti-unti yung mga bata noon, ngayon becoming professionals na. Ultimo yung anak ni Brother Ronald, yung tribal chieftain natin doon. Yung anak niya graduating na sa civil engineering. At ang iba doon, graduating na sa mga magti-teacher na sila. So ibig sabihin yan, God bless His people. Tapos nadagdagan ang kanilang resources sa Kanggusan congregation. Hindi na lang sila nagre-rely sa isang produkto o dalawang produkto, mais o kaya abaka. Meron na rin silang vegetables. Ano na sila ngayon doon? Para na silang food basket ng Davao Oriental. They produce eggplant, they produce pechay, they produce atsal. Ang ganda ng nila, resources nila doon. Praise the Lord. Unti-unti na rin sila nagkaroon, ilang members na doon na mayroong mga 4x4 na multi-cab. Sa Madsayap, ganoon din. Bongo, meron na rin sila. Yung iba naman, na-encourage sila sa Delica. Kasi nung paakyat na kami sa Taganaga, ang pinakamahirap na daan, yung mga nagmomotor na gustong magsundo sa amin in case maaberya, hindi makarating ang Delica sa Madsayap, may masakyan kaming motor. Doon sila lahat sa likod. Tingin sila ng tingin sa takbo ng aming sinasakyan. Meron silang expectation na napakahirap ng daan. Nagtaka sila, bakit hindi man lang na-move? Yung nadulas yung sasakyan. Parang nakalutang daw. Hanggang nakarating kami doon sa Madsayap. Hindi man lang nag-skid. Kaya nagbiro-biroan sila doon, Pastor, ma-order mig unom kadilika. Praise the Lord. Magamit mo nyo man yan. Kunan nyo yung upuan yan. Kargahan nyo yan ng abaka. Kaya yan magkarga ng sa loob 500 kilos. Yung ibabaw pa, maglagay kayo ng maglagay tayo another 300 kilos. Kung mag-ulan man, safety pa yung produkto ninyo. Na sila ba na sa performance. Parang ideal sa ngayon. Kahit masiminto pa ito, hindi pa rin maubos yung mga lugar ninyo dito na meron talagang off-road pa rin. Matagal nyo pang papakinabangan yung mga 4x4 ninyo. Praise the Lord. To God be the glory. Pagkatapos, yung mga anak ng Diyos na nag-aaral doon sa San Ignacio, nilagyan ng simbahan doon. Na-preserve. Praise the Lord. Rumami pa sila. Yung mga membro natin na magpunta ng Mati, ang mga anak kolehiyo, nilagyan ngayon ni Jesus ng simbahan. Na-preserve. Kaya marami na sila. Ang sikip kaya namin kagabi. Sikip, wala na. Kaya nag-post ako, this is Mati congregation. Please, for this congregation na makabili tayo dito ng church lot, lupa ng simbahan. Support in prayer. Ngayon, to preserve more souls, we must put up preacher and sanctuary. Praise the Lord. And this is for the first time in Davao congregation that we shall be having a satellite congregation. Tinawagan ko na si Joshua. Hanap ka dyan ng
pwede nating maarkilahan. By God's will, by God's power, ma-establish yung ating pinipray. Diyan sa tigato. Pabor kay Brad Joshua, taga-tigato siya, day ka-tigato siya. Praise the Lord. So, sentro yan siya sa Mandog, sentro din sa Kabantian, Buhangin area. Mag-umpukan nyo, uy, tama pala. Gustong magsimbay. Alam mo yung haya ni Tatay Piling, Brad Piling? Yung mga kapatid niya, ang rami nila, gusto nila magsimba. Pabor din sa kanila ang tigato. Praise the Lord. Malapit, makiter natin yan sila. Si Sister Salvacion, matagal na yung di nakapunta dito. Nag-promise nga akong sunduin sila doon, hindi ko magawa-gawa kasi occupied yung ating sasakyan. Let's pray for this. Ngayon ko lang naalaala. Dami na palang area dyan. Marami ng mga anak ng Diyos dyan. Praise the Lord. At parang kapitbahay na rin niya ni Sister Lilia. Kunting ano na lang, biyahin na lang niya sa pagtawid niya. Kaya, iampo nato na. I-pray po natin yan. Because our objective is to preserve the souls of the fruits na nagbunga sa ministry mula kay Pastor Samuel Alcapre. Praise the Lord. So, i-pray ninyo, i-pray natin lahat na lalakad tayo sa kanyang ways. All His ways. Lahat ng kanyang ways, sundin natin ng buong puso para tayo ay pagpalain ng Diyos, gamitin ng Diyos. Marami tayong Tapos na-met ko si Medes, yung naprehan ko once upon a time dyan sa hospital na grabe na. He is dying. He was dying at that time. Pero nung naprehan siya by the grace of God, na-preserve ang buhay niya. Ngayon siya ang supplier ng mga graba at buhangin sa mga anak ng Diyos. At sino pa dyan sa Davao Oriental, isa siya sa supplier. Nakita kami nung pagbaba namin ng Kanggusan. Sabi niya, Pastor, mo-donate ko og balas sa simbahan, sa dahikan. Hindi pa man kaagi digto ang sakyanan, mao gani, gulat ko makaagi na digto para mahatod jud digto. Mag-donate ko og isa ka load. Kung mapalit sila og duha ka load, buy two, free one. Tama ba? Bumili ka ng dalawa, isa ang load. Malaking bagay na yon. It costs too much na maghatid ng buhangin doon sa hirap ng daan. Di basta-basta. Sabi ko, God bless you po. Alam mo yan sa Oriental na yan, mayroong pastora dyan na nag-live lagi sa atin. Ibang church, pero lagi siyang nag-live sa atin. Magtaka ka. Praise the Lord. See? Hayaan natin ang Diyos, yung kanyang liwanag, mag-shine sa buhay natin. Let God proclaim His glory through us. Huwag tayong magsira. Huwag tayong dyan. Tayo ngayon ang magpapakita ng ihimplo sa kanila as what Jesus did. There are a lot of Pharisees, scribes were saved. Di ba? Dami kayo mga, one of those, sino? Si Saul. Kung basahin mo dyan sa Book of Acts, dami dyan ng mga personalities nung buhay pa siya, puro mga negative, pero nung ascended na siya, mga disciples niya, nagsilapitan sila. They become secret disciples or followers of Jesus Christ. Praise the Lord. So, hindi tayo pabayaan ni Jesus. Lumakad tayo in all His ways. Basahin natin Psalms 18:20 hanggang 24. Praise the Lord. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands, has He recompensed me. For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God. For all His judgments were before me, and I did not put away His statutes from me. I was also upright before Him, and I kept myself from mine iniquity. Therefore has the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in His eyesight. Yes, there is a reward for the righteous.
to walk in all the ways of God, that is righteousness. Kung lalakad tayo sa lahat ng kaparaanan ng Diyos, yan ay yung katuwiran. Maging matuwid tayo. Bilang righteous, meron tayong reward galing sa ating Panginoong Diyos. He will recompense us according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in His eyesight. That is guaranteed. Perfect. The ways of God. Praise the Lord. Yan yung garantiya talaga yan na righteous talaga yan. Sabi nga ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks, for therein the righteousness of God revealed. The just shall live by faith, from faith to faith. By faith ito lahat ang ginagawa natin. At pasalamat ako sa assignment ni Brother John Mark, future pastor. John Mark. Na maganda yung kanilang mga services doon. At si Brad Dodo, hindi na nawawala sa picture. He is always present. Yung taong hindi basta-basta na preserve yung kanyang spirituality. Nung nandoon kami nag-uusap, merong inclination ang kanyang heart to be a pastor someday. Praise the Lord! Gusto niya talaga mag-serve sa ating Panginoon Diyos. Sino ang mag-isip na mag-ano yung kanyang isip, magbaliktad from being a drunkard and a man or a person which you cannot control. Hindi mo siya makokontrol. But now, naka-align na yung isip niya tsaka puso niya. So Word of God na naririnig niya. Pag magsasalita siya, ma-discern mo naman yung tao na yun, puro naka-align na sa salita ng Diyos ang kanyang sinasabi. Praise the Lord! At God be willing, by March 14, magbisita kami sa Gensan. And before that, magbisita kami sa Panabo at saka sa Tibalog. February 28, this coming Monday, merong kasal sa Katindo. Pagkagabi, merong krusada. Naghihintay sila doon. They asked me Sunday to be there. Sabi ko, I cannot. Kasi mula ako last Sunday sa Davao. At meron akong ina-expect na bisita. So si Pastor Francis Bayog ang mag-handle doon sa Sunday. Mauna sila doon. Monday na ako sa krusada after sa wedding. I-pray natin ito. Praise the Lord. Then yung na-prayhan natin sa Tantangan, na yung gidalaan nagkandila sa pari. Gibinditahan sa pari. Kaya para pag mamatay manggaling, na-bless nila. Nag-request yung taga Muntalban congregation. Pastor, yung lolo ko sa Tantangan, pwede nimo paampuan today. Naabatay dool nga pastor dito. Meron ba? Malapit doon. Tinawagan ko si Pastor Areneng. Doon sa kapatid ni Sister Arlene Carna. Hindi siya makapunta that day. The following day pa. Nag-asa ko, bukas na, ay wag pastor, kasi ngayon na yan, baka mamatay na yan, di na yan maabdan bukas. Nagka-agree kami, na-prayhan ko na lang ngayon, that day, para lang ma-serve yung gusto niya that day. Alam niyo nung na-prayhan, bumangon ng sarili, kumain. Praise the Lord! Tapos we went to Davao Oriental, and we spent how many days? Pagbalik ko kanina, nag-chat ako sa apo niya, kumusta na lolo mo? He is now getting better. Ha? Ganun ba? Praise the Lord. Sabi ko, salamat. Kaya isali namin yan sa visitation sa March 15. Nasa kami isulan. Then, anumang araw na dyan, allocate. Magpunta kami dyan. So, to God be the glory. Marami pang nagre-request. Alala niyo yung pamangkin ni Sister Rose dito, Butwasan. Yung nag-stay dyan ng 1 month. Gusto niya magkaroon din ng holy place doon sa kanila. Agusan ba yun? Anak ni Beth. So, marami tayong mga leading. Kaya i-pray natin. Pagtibayin tayo lahat ni Jesus. The step of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Pag lumakad tayo sa Diyos, sa Kanyang ways, merong
kasayahan ang Diyos sa atin. Meron siyang surprises ibibigay sa atin. Kaya na-imagine ko pagbisita ko sa Madsayap, ay grabe, dami na nila. Nung nag-picture taking kami, sabi ko, ito ata pinakamarami sa lahat ng ating churches. Ito yung pinakamaraming population, Madsayap congregation. If I'm going to invite all of them to come on June 15, we don't have enough space for them to let them in para makapasok sila lahat. So pumasok agad sa akin, let us ask big church for that purpose. Pagtipon-tipunin natin yung lahat na nag-picture taking kami, lahat ng churches, tipunin natin yun. It's not an easy. Sabi pa nga ng Madsaya, Pastor, pag makapalit namin 4x4, karong June 15, maglinya nami. Mag-convoy nami. Ang taga-naga gusto rin ang 2 dilika. Praise the Lord. Nag-convoy na daw sila. By faith, sabihin nyo, ako, kailan ako nagkaroon ng sakyanan? Di ba nung sinabi ko? Bakit ko sinabi? Gidukol man ko, no? Uy, tugat-tugat kag krusada, wag gani kay kagaling sakyanan. O di naghingi ako. Praise the Lord. Kung kailan ako humingi, tsaka ako binigyan. Kung hindi ako humingi, hindi ako binigyan. So, hingiin ninyo. Lahat. Sabi ni Jesus, ask anything, and I will give it unto you. Hiningi namin itong lupa sa Davao, binigay. Hiningi namin ito magkaroon tayo ng temporary lang na simbahan, binigay. Hiningi natin temporary mag-extend tayo, binigay. Hihingiin din natin yung big church na yan, ibibigay. Humingi ako kay Jesus ng pambundok na sasakyan, binigay. Praise the Lord. Humingi din ako kay Jesus ng sasakyan panglibot ng buong Pilipinas, binigay. Hiningi natin yung nagpa-pray dito na i-bless ni Jesus, binigay. Yung buhay ni Brad Celia. Hiningi lahat. Hiningi natin lahat yan. Yung ano pa yung kay Sister Linlen, hiningi. Lahat kayo na nagpunta dito, naghingi kay Jesus, binigay. Si Brother Ching, nung wala pa yung lupa, humingi yan dito ng lupa, tsaka binigay. Lahat tayo binigyan ni Jesus Christ. Dahil humingi tayo. Praise the Lord. So it is a matter of walking in all His ways. Kaya, yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. So, pag pinagpala tayo ng Diyos at ginamit tayo lahat ng Diyos, ito ang tandaan natin na hindi tayo mawala, ha? Last verses, pakibasa. Jeremiah 9:23 and 24. Praise the Lord. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Praise the Lord. Yan. Sabi ng Panginoon, huwag mangyari sa mga matatalino, magluluwalhati sa kanyang katalinuhan, ni ang malakas sa kanyang kaluwalhatian o kalakasan, ni ang mayaman sa kanyang kayamanan. Subalit, luluwalhatiin nila ito na ako, na maintindihan nila at makilala nila ako, na ako ang Panginoon na nag-e-exercise ng loving kindness, judgment, righteousness dito sa lupa. Dahil sa pag ginagawa niyo ito, ito yung gusto ko, saith the Lord. Praise the Lord. So whatever we may do, or whatever we have done, great or small, give glory to God. Luwalhatiin natin ang Diyos. Alam niyo ba ang Madsayap congregation, di lang sa pagmamayabang. Ang simbahan natin doon naging head turner. Pag yung mga baguhan doon magpunta, hindi talaga maiwasan, gaganon talaga sa church. Pag maglakad sila, kasi ma-amaze ka talaga. How come? Ang pastor walang trabaho. Bakit ganon? How come yung mga, alam yung mga members doon, kung sa takbuhan pa, naka-get set na sila ba? Alam yung takbuhan na may linya-linya, naka-ready and get set sila.
Pag magbisita ako doon sa mga bahay nila, kumusta kayo dito? Pastor, mahuman na ng simbahan. Kami tanan diri magpabato na og balay. Praise the Lord. Magpabato na og balay. O, sa may inyong gusto, magpa-design tayo inyong balay. Gusto ninyo? Walay bayad. Maghangyo ta dito sa atong igsuon nga kung naalan siya time maka-design. Bahala kung simple. Basta naay kuan naay amoy sundon, dili kay maghimo mog balay, nagsugod mo walay plano, mahuman walay sundon, may nang naay plano. Natay mga engineers. Praise the Lord. Para magpabato naman lang mog balay. Kana po bahalag simple basta naay knowledge sa gitugahan sa Dios ni ana. Kaya let's pray for all these things. At ang pinaka-burden ko ngayon natin, yung Mati congregation. Kailangan talaga, as soon as possible, makakita tayo ng lupa. At second, yung pagtayo ng simbahan sa Sugod. Naghintay kasi ako sa lupa eh. Kung bigyan nyo ako ng porwan ng lupa para ma-submit natin doon kay Brad Bernard, magawa ng plano yan. Meron tayong naka-allocate. Hindi ko lang sabihin para pwede nating i-start doon. Hindi yan nakasali sa happy sharing. Mayroong nag-love. Praise the Lord. Oo. Malaki, ano na rin yun. At least maka-start na yun. So, i-pray natin lahat. Ibuhos ni Lord Jesus ang mga blessings. So, let us walk in all His ways. Praise the Lord. Sitayo po ang lahat.